Kabayan, balik tayo dito sa off-grid solar natin. Panibagong video na naman. At siya nga pala, maraming salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-comment. Meron ako ditong dalawang inverter. So, explain ko sa inyo bakit sila nasira. Medyo may kamahalan din ito. Mag-ingat pala sa mga taong nagsiset up dyan ng solar bago pa lang. Dapat bumili talaga kayo ng pure sine wave inverter. So, ito yung nabili ko dati. Anyway, nag-uumpisa pa lang ako. So, made in China siya. Sabi dito, 5,000 watts continuous. Peak niya 10,000 watts surge. So siguro mga 1,000 lang ino-on ko, namamatay na siya. So tsaka hindi rin tumagal. Mga ilang buwan lang nasira. Anyway, nung nag-uumpisa pa lang akong mag-off grid. So itong isa naman 3,000 watts, hindi niya kaya yung surge. Kaya nasira. Sira yung capacitor. Palitan ko pero hindi pa rin gumagana. So, siguro mga transistor ang sira. Ito naman, nasunog din yung mga transistor. So, mga peking inverter, mag-ingat talaga dyan. Dapat pure sine wave inverter talaga. So, punta tayo dito sa system ko. Sa ngayon, full charge siya, 99.9. So, alas 12 pa lang. Punta tayo sa inverter ko. So, dito naman, 400 watts yung kinakain niya. Naka-on yung rice cooker. So, yan yung volts, amps, kilowatt. And then, kung makikita nyo sa meter natin, umiikot siya. Mahigit 400 watts yung kinakain niya. So, punta tayo dito sa inverter. So, kaya maganda talagang invest pure sine wave. Huwag na kayong magsayang ng pera dun sa mga China inverter kasi masasayang lang talaga pera nyo. So, kung mag-off-grid man kayo, hanapin nyo na lang yung extender. Well, may kamahalan ito. Made in Switzerland. Search nyo extruder. Tapos extender. XTM 4,000 watts, 48 volt. So, ito yung laman ng loob niya. Ang laki ng transformer. So, kaya siguro isang inverter lang nagkakatimbang siya ng 70 kilos dahil makikita nyo naman sobrang laki ng transformer. So, dyan dinideliver yung pure sine wave. At saka single phase lang. So, kung may tatlo kayo nito, string nyo, pwede nyo gawing 3 phase. So, kaya ang nakaganda ng inverter na ito, so kung pabrika yung sinusuplayan nyo, may tatlo kayo nito, dalawa pa, pwede nyo gawing 3 phase. So, sa ngayon, single phase pa lang yan. So, ito yung diagram ng 3 phase. Pwede nyong tatlong extender, pagkabit-kabit, may 3 phase na kayo. Line 1, line 2, line 3. So, yan. Ayan yung diferensya ng China inverter at saka yung branded na inverter. Kaya hindi kayo magsisisi pag nagkaroon kayo ng branded na inverter. Siguro etong China inverter na nabili ko mga ilang buwan lang nasira. So samantalang yan mahigit 3 taon na o 2 taon kalahati. So naka-on lang siya palagi. So yun, may kamahalan nga lang. Kaya matagal siyang masira. So mag-ingat talaga dyan sa mga taong bumibili ng mga ganitong klaseng inverter. Isa na akong naloko nila. So mag-ingat talaga. Maraming salamat. And then huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment. Hanggang dito na lang. Salamat.